Nagsimula ang pelikula kay Linda na gusto ng magkaanak, ngunit may diferensya ang talong ng kanyang asawa na si Charlie. Humingi sila ng payo sa doktor na sinunod naman nila. Nakauwi na ang dalawa na nagsimulang magsibakan, na hindi ko na ipapakita dahil bawal ito. Palagi na silang nagsisibakan para makabuo na. Ngunit wala pa rin. Napaisip si Linda na magpasibak na lang sa ibang lalaki para magkaanak. Hindi naman pumayag si Charlie dahil gusto niya siya lang ang dapat makabuo ng bata. Naiinis naman si Linda sa kanya dahil matagal na silang nagsisibakan pero wala pa rin. Binyantaan ni Linda na masisira ang kanilang kasal pag hindi pa rin sila magkaanak. Sa bahay, napaisip si Charlie na pumayag na lang sa gusto ni Linda na sumibak ng ibang lalaki. Nabahala na si Charlie na baka hiwalayan siya ni Linda, kaya't papayag na siya. Habang nakahiga na si Linda, kinausap niya ito na papayag na siya sa gusto niya. Masaya naman si Linda na kaagad. Pinag-usapan nila kung sinong lalaki ang kukunin nilang sperm donor. Napaisip naman si Charlie na kapatid niya na lang. Hindi naman sumang-ayon si Linda, na sinabing si Gordon na lang na kapitbahay nila. Napasigaw naman si Charlie na baliw ang lalaking yun na may 5 wild na anak. Ipinaliwanag naman ni Linda na matalino si Gordon na magaling na manunulat na bagay itong maging sperm donor nila, dahil matalino ito. Wala naman nagawa si Charlie sa desisyon ni Linda na si Gordon na lang. Sa sumunod na araw binisita ni Charlie si Gordon na nakilala ang asawa nito na si Marlon. Sinabihan ito ni Charlie na gusto niyang makausap si Gordon. Agad na pinuntahan ni Marlon si Gordon na pinaalam na hinahanap siya ni Charlie. Agad na pinapasok si Charlie, na naiirita sa mga anak ni Gordon. Dahil sa ingay ng mga bata nagdesisyon si Gordon na sa restaurant na sila mag-usap dahil maingay ang kanyang mga anak. Sa restaurant, dahan-daang ipinaliwanag ni Charlie ang pakay niya, na gusto ng magkaanak ni Linda. Akala naman ni Gordon na humihingi lang ng advice si Charlie sa kanya tungkol sa pagkakaroon ng anak. Inamin na ni Charlie na may problema ang kanyang talong kaya't hindi siya makabuntis kay Linda. Kaya't kukunin siyang sperm donor na sisibakan si Linda para mabuntis na. Sa nalaman masaya si Gordon dahil ngayon lang na may nag-offer sa kanya na magpasibak. Natuwa si Gordon dahil matagal na niyang napansin si Linda na sexy ang damit, na ngayon libre niyang masibak ito. Tinanong ni Gordon si Charlie kung okay lang ba kanya, na sibakin si Linda. Umamin naman si Charlie na kung saan masaya Linda, papayag na lang siya. Sa sumunod na gabi, naghahanda na ang mag-asawa sa pagdating ni Gordon. Halatang naiirita si Charlie na hindi pa siya handa na sibakin ng ibang lalaki si Linda. Dumating na rin si Gordon na may dalang bulaklak. Binigay naman ni Charlie ang agreement nila. Bago pa man pirmahan ni Gordon ang papel, bumaba naman si Linda na natulala si Gordon sa kagandahan niya. Agad na pinirmahan ni Gordon ang agreement nila na kinuha ang bulaklak kay Charlie at binigay kay Linda. Naiirita naman si Charlie sa dalawa na kinausap muna si Linda. Tinanong niya si Linda kung bakit suot niya ang regalo niya na sexy na damit, na kung bakit sa sibakan pa nila ni Gordon sinuot niya. Ipinaliwanag naman ni Linda na para sexy siya sa harap ni Gordon na maganahan si Gordon sa kanilang sibakan. Tinawag na ni Linda si Gordon na handa na siya. Agad na ininom ni Gordon ang alak na pinasalamatan si Charlie sa opportunity na masibak si Linda. Sa kwarto naghahanda na ang dalawa, habang si Charlie ay nagulat nang dumating ang kanyang pinsan na si Ray. Tinanong niya ito kung ano ang kanyang kailangan. Sumagot naman si Ray na gusto niya lang bumisita. Nilinis na ni Linda ang kanyang ngipin na pumunta na sa kwarto na nakitang nakahubad na si Gordon. Sa nakita ni Linda ay nagdalawang isip na siya sa sibakan nila. Natulala naman si Ray nang makita si Linda sa sexing damit nito. Agad na nilapitan ni Charlie si Linda. Umamin naman si Linda na hindi niya kayang magpasibak kay Gordon. Masaya naman si Charlie na gusto rin na hindi na matuloy ang sibakan nila ni Gordon. Napansin naman ni Linda na may ibang tao pala. Agad siyang nagtago kay Charlie dahil sexy ang damit niya na napagtanto na si Ray pala ito. Agad naman siyang bumalik sa taas. Na bumaba rin si Gordon na sinabihan si Charlie na kinulong ni Linda ang sarili sa banyo. Agad na umakyat si Charlie para i-check si Linda kung okay lang ba siya. Nagtataka naman si Ray sa mga nakita niya. Sinabihan ni Gordon si Ray na huwag ipagsabi ang kanyang mga nakita. Tinawag na ni Charlie si Gordon na handa na si Linda sa sibakan nila.
Tinanong naman ni Ray kung ano ang ginagawa ni Gordon sa kwarto nila. Umamin naman si Charlie na may problema ang kanyang talong kaya't hindi siya makaanak, na ginamit si Gordon para sibakin si Linda upang magka-baby na sila. Nagsimula ng maghalikan ang dalawa na humantong sa sibakan, na hindi ko na ipapakita dahil bawal ito. Kinabukasan, masayang nagkakape si Linda matapos makipagsibakan kay Gordon kagabi, habang si Charlie ay nagseselos na tinanong si Linda kung kailan ang susunod ng kanilang sibakan ni Gordon, sumagot naman si Linda na mamayang gabi ulit, dahil ovulation pa rin niya. Sa sumunod na araw, kausap ni Linda ang asawa ni Gordon na si Marlon, kung saan nalaman niyang nagpa-vasectomy na pala si Gordon para hindi na madagdagan ang kanilang 5 anak. Nagulat naman si Linda sa nalaman, nagsisi siya na nakipagsibak kay Gordon na hindi na rin pala ito makabuntis sa kanya. Dumating naman sa bahay niya si Ray para tingnan ang carpet na pinapalitan na ni Charlie. Napaisip naman si Linda na kay Ray na lang siya magpasibak. Samantala, pumunta naman si Charlie sa bahay ni Gordon kung saan nadatnan niya si Marlon. Tinanong niya ito kung kumusta si Gordon. Sumagot naman si Marlon na alam niyang may kasibakan si Gordon dahil nakita niya ang mga love letter sa opisina niya, pero hindi niya alam kung kanino ito galing. Maghihiganti naman siya na naghahanap rin siya ng kasibakan niya. Napaisip naman si Charlie na maghihiganti rin kay Linda, na sibakin niya ang asawa ni Gordon. Nagtinginan ang dalawa na nagtatawanan sa naisip nila. Sa bahay, niyaya ni Charlie si Linda na magsibakan, ngunit hindi pumayag si Linda dahil magsisibakan sila ni Gordon. Sinabihan siya ni Linda na mamasyal muna siya sa labas. Inis naman na umalis si Charlie na pumunta sa restaurant kung saan nakita niya si Gordon na nagsusulat. Tinanong niya si Gordon kung bakit hindi pa siya pumunta sa bahay. Nagtataka naman si Gordon na akal ang walang schedule sa sibakan sila ni Linda. Agad siyang umalis at pinuntahan si Linda para sa sibakan nila. Napaisip naman si Charlie na puntahan si Marilyn habang wala si Gordon. Masaya sina Charlie at Marilyn na nagsimulang magsibakan, na hindi ko na ipapakita dahil bawal ito. Sa bahay, nagsinungaling pala si Linda na si Ray pala ang kasibakan niya ngayong gabi. Gusto naman ni Ray na sabihan na si Charlie, pero ayaw pumayag ni Linda dahil baka magalit si Charlie. Samantala, dumating na si Gordon, na minamadaling pinatago ni Linda si Ray. Tinanong naman ni Linda si Gordon kung ano ang ginagawa niya sa bahay niya. Nagtataka rin si Gordon dahil pinapante siya ni Charlie sa bahay. Pinapaalis na niya si Gordon na babalik na lang siya next week, habang si Ray ay nakikinig lang sa pinag-usapan nila. Umalis na rin si Gordon habang si Ray ay aalis na rin dahil hindi na niya kaya ang pagtatago kay Charlie na sinisibak niya si Linda. Nagtangka naman si Linda na kung sasabihin niya kay Charlie na nagsibakan sila, isusumbong rin niya kay Dorothy na asawa ni Ray na nagsibakan sila. Sa sinabi ni Linda, natakot si Ray na malaman ng kanyang asawa ang sibakan nila ni Linda, kaya't hindi na siya magsusumbong kay Charlie, na ipagpatuloy na lang nila ang sibakan nila hanggang mabuntis si Linda. Samantala, gabi-gabi naman nagpapalitan sina Charlie at Gordon sa mga asawa nila, na sila Gordon at Linda lang ang walang alam na nagsisibakan din sina Charlie at Marilyn. Sa sumunod na araw, nagpa-check up ulit si Charlie sa kanyang talong. Binigyan naman siya ng libro ng doktor ng iba't ibang uri ng posisyon sa sibakan, para makabuntis na siya. Ginaya naman ito nila Marilyn at Charlie ang mga posisyon, na hindi ko na ipapakita dahil bawal ito. Si Linda at Ray naman ay sa motel na nagkikita para magsibakan, upang hindi sila makita nila Gordon at Charlie, na araw-araw silang nagkikita sa motel na kinasaya ni Ray. Kahit 3 lalaki na ang sumisibak kay Linda, negative pa rin ang resulta ng kanyang pregnancy test, pero hindi nawalan ng pag-asa si Linda na tuloy pa rin sa pagpasibak nila Gordon, Charlie at Ray. Dumating na ang Pasko, sina Linda at Charlie ay pumunta sa bahay nila Gordon at Marilyn para mag-celebrate ng Pasko. Kinausap naman ni Marilyn si Charlie na inaming buntis siya. Nagulat naman si Charlie na sinabihan si Marlon na congratulations sa pagbubuntis niya. Umalis na si Charlie ngunit hinabol siya ni Marilyn na siya ang ama, at hindi si Gordon dahil nagpa-vasectomy na si Gordon.
Halong galit at inis ang nararamdaman ni Charlie dahil nagsinungaling si Gordon na sinisibak ang kanyang asawa na si Linda na hindi pala mabubuntis dahil nagpa-vasectomy na ito. Dumating naman si Linda na inamin kay Charlie na buntis siya. Tumatawa naman si Charlie sa balita. Sinabihan niya si Linda na hindi na makakabuntis si Gordon dahil nagpa-vasectomy na siya. Hindi naman nagulat si Linda sa sinabi ni Charlie dahil alam na niya ito. Masaya naman si Charlie sa balita dahil para sa kanya siya na ang ama. Dahil nagpa-vasectomy naman si Gordon, pinaupo ni Charlie si Linda na sinabihan na hahanapin niya si Gordon para bugbugin. Samantala, dumating naman si Ray, agad itong kinausap ni Linda, na kung bakit siya nagpakita. Nag-alala naman si Ray dahil wala siya sa motel na akal ang magsisibakan sila. Inamin naman ni Linda na buntis na siya. Masaya naman si Ray na nabuntis na niya siya, na gustong iaman na kang Charlie na siya ang nakabuntis. Hindi naman pumayag si Linda na gustong paalisin na si Ray. Hindi pumayag si Ray na inakit si Linda na magsibakan. Sa huli ay pumayag si Linda na magsibakan. Hindi ko na ipapakita dahil bawal ito. Samantala, bigla naman dumating si Marilyn na may kasamang lalaki. Nagulat itong nakita si Linda na may kasibakang iba. Natigil naman sina Linda na iniwan si Ray sa inis, na nahuli silang nagsibakan. Nakita na rin ni Linda si Gordon na ipinaalam na buntis siya. Inamin rin niya na alam niyang nagpa-vasectomy siya. Galit si Linda dahil nagsinungaling si Gordon na makakabuntis pa siya, na ginamit lang siya para masibak ng libre. Dumating na rin Charlie, sinabihan niya si Gordon na magpaliwanag ng mabuti kung bakit hindi siya nagsabi na nagpa-vasectomy na pala siya. Ipinaliwanag naman ni Gordon na isang karangalan na masibak si Linda, kaya't hindi niya sinabing nagpa-vasectomy na siya. Dumating na rin si Ray at si Marilyn. Nahimatay naman si Marilyn na tinulungan ni Charlie. Umamin si Marilyn na buntis siya at si Charlie ang ama. Nagpaliwanag naman si Charlie na gumanti lang siya dahil nagseselos siya sa sibakan nila ni Gordon. Nagulat naman si Marilyn na si Linda pala ang kasibakan ni Gordon. Nagpaliwanag si Linda na business lang ang sibakan nila ni Gordon para mabuntis siya. Nagbangayan na ang apat dahil sa sibakan nila. Nagsalita na rin si Ray na siya na ang nagpaliwanag tungkol sa pinagdaanan ni Linda, na ang hangad niya lang ay magkaanak, na inamin rin niya na nagsibakan sila ni Linda. Nagulat naman ang lahat sa nalaman, mas lalong naguguluhan si Gordon kung sino sa kanilang tatlo ang ama. Umamin si Gordon na nagpa-reverse vasectomy siya kaya may chance na siya ang ama. Hindi naman sila naniniwala sa kanya. Hinawakan niya si Linda na nagsabi na mahal nila ang isa't isa. Tumanggi naman si Linda na business lang ang ginawa nila, na si Charlie ang mahal niya, na dapat bumalik rin siya kay Marilyn. Nasaktan naman si Gordon sa sinabi ni Linda. Naging isip bata si Gordon, na sinabihan siya ni Marilyn na childish. Nakalipas ang ilang buwan, nanganak na si Linda ng triplets, na sinabihan ng doktor ang tatlo na congratulations kung sino man sa kanila ang ama. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.